Balikan po natin mga kababayan, ang mga DDS. Ito kapwa DDS, anak ng tinapa, nag-aaway-away na mga kababayan. Kanya-kanyang buhat na sa sarili, itong mga DDS na to. Kaya pala hindi sila nagtatagumpay sa kanilang mga plano, pera at kasikatan lang ang kanilang mga gusto. Diba? Gusto po nila atang ma-recognize ni VP Sara Duterte, mga ka-GP Natics. Diba? At isa pa, pahabol ko, bago tayo pumunta dyan, mga kababayan, nakalimutan kong sabihin, etong si Alan Peter Cayetano ay umamin pala, mga ka-GP Natics, na siya po ay guilty. Guilty po ng vote buying, ng cheating, stealing, and lying. Ang importante daw, repentance. Mga kababayan. As a people, hindi ako nagbi-finger point. We are all guilty from both buying to cheating, stealing, and lying. Ang importante, repentance. Balikan natin yung isa pa yun, mga kababayan, na mga DDS na nag-aaway-away na. Ito. Etong si dating general o si mga kababayan, si Romeo Pocis, di ko tatawagin na general. Dahil sa mga matagumpay naming mga rally, kailan nagtagumpay ang mga rally ninyo? Delusional din to no? Isang kilalang DDS group, si Romeo Pocis po ay DDS, member po ng UPI, mga kababayan. Okay? Dahil sa mga matagumpay naming mga rally, isang kilalang DDS group ang nainggit at ngayon naninira sa UPI. Pumunta pa sila sa INC. INC na naman. At kinausap na sila, dapat ang kapartner nila, hindi ang UPI. Resulta, napahiya sila. Ngayon, mga kababayan, di lumabas na ang totoo. Di ba? Na yung mga plano ninyo, yung mga rally ninyo, UPI noon, kaya hindi kayo sinasamahan ng mga Catholic group, 'di ba? Ng mga civil society group, dahil talagang may something. Pero inyo mga kababayan, kasama pala ng UPI ang INC. Kaya lang, etong kabilang grupo daw nainggit. Nainggit dahil marami daw matagumpay na rally. Sabi ko nga, asan yung matagumpay na rally ninyo? Yung inulan kayo? Yung naubos yung mga tao nyo? Yung wala nang gustong sumama sa inyo? Anong tagumpay doon? Diba? Pero ang punto dito, mga kababayan, sila po ay nag-aaway-away na. Kasi sabi nila, yung mga grupo daw ng DDS, sila-sila lang din naman yan, DDS, diba? Pumunta daw sa INC, nakipag-usap. Wag daw dapat ang UPI ang kasama ng INC. Dapat ang kasama daw ng INC, yung mga DDS group. Teka, mga kababayan, ibig sabihin na DDS magkalaban? Hindi magkasundo? Anong dahilan? Pera. Diba? Pera ang dahilan. Kasikatan. Recognition ni VP Sara Duterte. Bakit, GP? Kasi siyempre, kapag napalis nila si BBM, naging presidente si Sara Duterte, mga kababayan, di ba? Pwesto sa gobyerno, recognition. Yun ang mga makukuha nila. Sila mismo nag-aaway-away. Sila mismo, mga kababayan, sila nagko-kompetisyon. Hindi nga talaga kayo mananalo. Di ba? Kita nyo, yung pink. Kahit ayaw nila kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi nila binoto. Kumakampi sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakita naman natin, halos lahat, may mga vlogger sila. Mga kababayan, si Lovely Granada, sila Kagawa Joey, sila Attorney Reyes, sila Team Tarty, sila Patty Bao, at kung sino-sino pa. Nakasuporta sila sa Pangulo. Di ba ayaw nilang sumama sa UPI, ayaw nila sumama sa mga DDS, kasi nga sabi nila, yung taong nagtatrabaho, gusto nyong paalisin, tapos yung taong magnanakaw na hindi alam kung paano ipapaliwanag yung kanyang confidential funds kung wala namang tinatago, yun ang gusto nyong iupo? Ngayon, mga ka-GP Natics, lumalabas na kayong mga DDS
Talagang, kayo sa inyong mga bibig din, no? Kakampi nyo ang INC. Sa INC kayo lumalapit. Nasa INC kayo humihingi ng tulong. Di ba dapat ang INC hindi basta-basta nakikialam sa politika? Tapos sa mga rally na to, ang kasama ninyo mga kababayan, mga DDS. Hindi sa amin ang galing to, post ni Romeo Poquis. Sabi nga dito ni Sam, shoutout sa'yo boss. Sabi ni Sam, nag-aaway-away pa kayo kakaunti na nga lang kayo. Di ba? Kaya hindi sila makapag-penetrate, kaya hindi sila mga kababayan tinatao talaga dahil sila mismo ay nag-aaway-away. Pero nyo yung iba sasabihin, sige, pumunta na tayong lahat sa Luneta, pumunta na tayo lahat sa EDSA. Yung mga nananawagan, mga kababayan, nasa ibang bansa, katulad ni Harry Roque, di ba? Magkita-kita tayo sa EDSA. Pag tiningnan mo, nasan yung mga leader? Wala. Yung mga nanawagan, wala. Sino nandun? Yung mga binayaran ng 150 pesos. Anong gagawin ng mga binayaran? Hindi pinakain. Hindi binigay yung 150. Di mag-uuwian. Naubos na sila. Sabi ng iba, dapat nandito na si BP Sara Duterte, suportahan kami. Standby lang siya. Para kapag kailangan na siyang manumpa, manunumpa. Hampas sa lupa, ay hindi manunumpa. Di ba? Mga kababayan? Sabi ni Maria Ligutan, iupo nila si Sara na hindi nga alam ang paksilika. Ang alam lang nila, Faxulaika. 150. Tanong lang, GP, si Leandro Elbisti ba ay Batanggenyo o Batang... Oy, grabe kayo Tanong lang, GP, si Leandro Elbisti ba ay Batanggenyo o Batang gay nyo? Oy, grabe kayo. Ad hominem yan, guys. O, ganun. Baka mayari tayo. At titat na Sara Mau hindi naman magiging presidente. Baka mamaya yung pinuno na ng INC patakbo na. wala na silang pambato, no? Ang patatakbuhin yung na. Si Eduardo Manalo. Oy, natawa talaga ako dito, Mikey Liling, Kung Batanggenyo o Batanggenyo. Ayup. Ano nga pala mangyari kay Ombudsman about Romualdez? Sabi niya, Naida Padayaw. Well, wala pa akong balita dyan, guys. Pero, sa akin lang kung ako tatanungin ninyo, ikaw nga tinatanong Ikaw nga tinatanong Okay, so, ang sarili kong take dyan, di ba sabi nila mga kababayan, itong 18 Marines, kinasuhan ng perjury. So pag kinasuhan mo ng perjury itong mga to, hindi mo tinanggap yung kanilang joint affidavit, ibig sabihin hindi ka naniniwala sa statement nila. Ibig sabihin, nagsisinungaling itong mga to kasi perjury di ba? And on the other hand, gagamitin mo yung statement ng 8. If you say that, pag sinabi mong liar itong mga iba, yung 18, of course, kasama yung 8, yung 8. Diba? Kasi kinasuhan mo yung 18 di 18. Sinabi mong liar yung 18, di liar din yung 8. Paano mo i-set aside? Paano mo ilalabas yung 8 na sila mga kababayan na sinasabi nila ay credible? Kung sinasabi mong ang 18 ay mga sinungaling. So therefore, para sa akin, ano lang to liway lang ito para sabihin na patas ang batas. Liway lang to para hindi magngak-ngak yung mga DDS na sabihin na hindi nyo kinakasuhan yan si Romualdez. Pinakakawalan nyo yan si Romualdez. Na bakit si Romualdez? Kami nakakulong na dito. Dapat kasama siya dito. Kaya lang ang mali nyo mga DDS. Kapag kayo ay sabihin na lang natin, kasi kung dati pa may katibayan kay Romualdez, mabigat na katibayan, dapat noon pa yan nakakulong.
Di ba? Ang lumalabas lang sa akin ngayon ay paraan lang ito para manahimik yung mga DDS. In the end, mga kababayan, madidismiss din yung kaso. Because, di ba? Walang bigat, walang weight yung testimony ng 8. O sabihin natin, mga kababayan, wala talagang solid evidence to testify and justify the allegation against former Speaker Martin Romualdez. So therefore, mga kababayan, ano lang to, parang simply as due process. 'Di ba? Simply as due process. O yun pa, Addictus Rex. May donation drive na sila, guys. Paano ba naman kasi? Magkano yung nila? Magkano yung piyansa nila? Parang umaabot ng 1 million sa lahat, no? 16 counts ata yung libel nila. Ang laki. 16 counts yung libel. Para may nakita ko na figure, basta million yung binayaran nila, kaya yung arrest warrant nila hindi na isinerve sa kanila kasi kusa silang sumuko at nag-bail. Pero sa una pa lang na kaso yun, mga kababayan, madami pang nagkaso sa kanila. Kaso pa lang ni Trillanes yun eh. Mamumulubi talaga, mga kababayan. Si Balikod hindi na rin daw makapaglabas ng pera ngayon. Dahil meron din palang pinagkakautangan, meron din palang tax na ilang milyon yung pinapabayad sa kanya. Kaya ngayon nagdo-donation drive na sila. 'Di ba? Ang problema, yung donation drive na yan, paano kung hindi naman makarating doon sa 18 kargador? 'Di ba? Maibulsa na naman. Hindi nga pinaniniwalaan yung mga amo, paano pa paniniwalaan ng mga 18 marites? Correct. Laway-laway. Liwoy-laway. Ma'am, salamat po. Tumiwalag na kayo sa loobin po sana ng Panginoon na mahanap po nyo ang tunay na pananampalataya, sabi ni Mylene Solis. Bakit hindi nagpakita pa yung 18 marites na yan? Actually, kahapon, sila po, mga kababayan, ay nag-post ng bail sa Caloocan dahil kinasuhan sila ni Trillanes. Maoblo ba naman si Mike Defensor? Kaya nga, simula nung naoblo si Mike Defensor, naoblo itong si Marcoleta, wala na silang kilos. Hindi na sila makagalaw. Tapos ngayon, kahapon, napanood ko yung mga DDS dahil nandun din yung kanilang mga vlogger, mga kababayan. Sabi nung nananawagan kami na bakit ganito? Ginigipit kami na dapat kami ang pinoprotektahan. Hindi kami dapat kinakasuhan. Anak ng putik. Puro kasinungalingan ang pinagsasabi mo, di ka kakasuhan. Di ba? Doon pa lang sa mga testimonya noon, sabi ni Robin, kapag paiba-iba ang sinasabi, sinungaling. Di ba? Parang sinabi niya, si Sarah sinungaling din. Paiba-iba yung sinasabi. Grabe yung donation drive na yan. Lagi na lang ginagawa yung donation drive nila na yan, mga kababayan. Marami na naman silang mauuto. Milyones din ang nakukuha ng mga hayop na yan. Diba? Anyway guys, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang ang ating live streaming. Thank you sa lahat ng mga kasama natin dito, sa lahat ng mga kaibigan, Addictus Rex, Naomi De La Cruz, Rani Shera, Naida Padayao, Bear Bautista, Jenny Ramos, Mylene Solis, Maria Cristina Manrique, Ayu, shoutout boss, Rani Shera, Maria Palisok, si Kauri Rilyamas, Ninita Kayabyab, Mikey Liling, kala ko may tililing Imelda Espinosa, Maria Cristina, Robin Cruzena. Ang tanong, nagrepent ba? Wala. Mariel Ligutan, Carmelita Lactao, Emil, ikwento mo vlog. Yun naka-atsyempo din idol ng live. Wash out. Shoutout boss. Okay? Mary Jane De Vera. Sino pa? Yun, sa lahat po mga kababayan, maraming salamat ulit sa inyong lahat ha. Hanggang sa muli mga kababayan, ang inyong abang lingkod, JNK. Bye for now.
Thank you, Mama Darling Angela, Leticia Buencamino, Tara Brusa, ni Mastrilli, Mary Jane De Vera, Mari Bigiray. Bye-bye.